Hindi makapaniwala si Elijah sa kanyang nalaman na may mas hihigit pa pala sa kanya na isang Quadra Elemental, Dual Deviant, Beast Tamer at may band na isang dragon na sobrang nagpasakit sa kanyang ulo nang nalaman nito. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos kilalanin ni Arthur at Elijah ang isa't isa, napakatok si Arthur sa barrier na nagsilbing shelter nila. At sinabi nga ng ating bida na mukhang hindi natural made ang dingding na to. At napatanong kung si Elijah ba ang may responsible sa metal shelter na to. Napakamot si Elijah sa mukha niya at napauwi kang kinunjured niya ang metal na to sa moment nung nagsimulang bumagsak ang kuweba at sa tingin niya ang katawan ng Elderwood Guardian ang nagmimistulang poste sa buong kuweba. Napaisip si Arthur dahil kahit isang deviant itong si Elijah, alam niyang hindi nalilikha ang metal o nabubuo mula sa wala, na to create or conjured. But ang pagmanipulate ng metal ay nagiging posible lang sa mga existing metals. Kaya sinabi ng ating bida, i-assume na lang nating isa kang dwarf. Napangiti si Elijah at napasabing parang malalaman nata ang sikreto ko. Kaya sinabi ni Arthur, sabihin mo na kasi. Biglang napaisip si Elijah at nag-sink in sa utak niya kung paano kung sasabihin niya ang sekreto niya tas sasabihin ni Arthur kung ano ang nangyari nung nakipaglaban nito ng one-on-one sa Elderwood Guardian nang nag-turn into white ang buhok nito at mayroong lumitaw na kumikintab na symbol sa katawan ni Arthur at ang mga mata nito ay nag-turn into glowing purple. Kaya napangiti si Arthur at sinabi o sige na nga sasabihin ko. Napaupo ng maayos si Elijah upang may paliwanag niya ang lahat kay Arthur at sinabi na may isang punto na tama si Arthur dahil lumaki siya sa Kingdom of Darv, subalit hindi niya talaga alam kung saan siya nagmula. Si Elder Radyas ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata at palagi nitong iniiwasan na mapag-usapan ng patungkol sa kanyang mga magulang at ang tanging memories childhood niya ay mga magugulo at masasakit na flashback. Pero sa totoo lang, lumaki naman siya na may normal na buhay hanggang sa nabasag niya ang Dark Orange stage matapos niyang maramdaman ang napaka-weird na surge of energy at bigla na lamang siyang nawalan ng malay. At sa pagmulat niya, siya ay nagulat dahil napalibutan na lamang siya ng mga matutulis na metals. Pagkatapos nun, sinabi sa kanya ni Elder Radyas na oras na para umalis siya sa Kingdom of Darv upang tuklasin ang iba pang bahagi ng Dekaten na hindi man lang ipinaliwanag sa kanya kung bakit at ito ay nangyari lang ng biglaan. At ang mas nagpapagulo pa sa kanya ay minsan nakakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam na parang kumakati ang kanyang kamay na hindi niya kayang kalmutin. Subalit alam niya na may kinalaman ito sa kanyang kapangyarihan at kung saan siya nanggaling. Bigla na lamang humilik si Jasmine ng sobrang lakas, kaya napatingin ang dalawa at habang natutulog ay bigla na lamang itong nagsalita na napasabing hindi masarap ang isda na yan Arthur. Itong isa parang mas malinamnam, kaya bumilog ang mata ng dalawa at napatawa na lamang na nagkatinginan sa isa't isa. Wika ni Elijah na kasalanan niya ito. Hindi niya inakalang naging parang emotional drama ang usapan na to. Nasagot naman ng ating bida, huwag mo nang masyadong intindihin, ayos lang. Kaya tinanong ni Elijah kung ano naman ang patungkol kay Arthur. Ano ang naging life story nito? Pasimpleng sinabi ni Arthur na isa siyang Quadra Elemental Augmenter with 2 deviances, Ice and Lightning. Kaya biglang napatayo si Elijah sa kanyang narinig at sa sobrang gulat niya, nakalimutan niyang napakababa lang pala ng metal barrier na nilikha niya upang tumayo ng naka-full extend. Kaya napakamot tuloy siya sa ulo niya at napasabing akala niya siya lang ang nag-iisang weird sa mundo. Subalit sa tingin niya, si Arthur na ang panalo. At tinanong niya kung ano naman ang marking sa katawan ni Arthur at sa pagbago ng kulay ng buhok nito. Kaya pangiting sinabi ni Arthur habang napakamot sa mukha na isa rin siyang Beast Tamer. At ang nakita ni Elijah back there ay ang pagre-release niya ng Beast Will na kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Elijah sa Beast Will na kapangyarihan, kaya tinanong niya ito kung ilang taon na ba itong si Arthur. Sagot ng ating bida, kaka-11 lang niya couple months ago. At mas lalong nagulat itong si Elijah nang nalamang mas matanda siya kaysa kay Arthur dahil kaka-12 lang niya couple months ago. Kaya sinabi niya na mukhang yan lang ata ang isang bagay na may pagmamayabang niya against sa Arthur. Pinigilan ni Arthur ang tumawa, ngunit hindi napigilan ni Elijah ang sarili kaya napatawa ang dalawa at nagpatuloy ang kanilang kwentuhan na parang matagal na silang magkakilala. Biglang napailing si Arthur nang nakaramdam na naman ng sakit sa katawan, kaya kinuha niya ang panghuling kristal na nasa kanyang glove upang pagalingin ang sarili. At habang umiilaw ang healing magic, unti-unting nagbukas sa mga mata ni Jasmine. At nakita niya si Arthur na nakaupo, kaya biglang napadilot ang kanyang mga mata at kaagad bumangon.
Napangiti si Arthur na casual na napasabing, "Oh Jasmine, gising ka na pala." Subalit biglang napayakap si Jasmine kay Arthur at humingi ito ng sorry habang lumuluha at napahagulhol sa pagyak dahil hindi niya ito nagawang maprotektahan. Kaya humingi din ng sorry si Arthur sa pagiging matigas ang ulo at niyakap si Jasmine upang i-comfort at naalala niya nung huli itong umayak sa kanya nung akala ng lahat na siya ay patay na. Biglang naparay si Arthur dahil sumakit na naman ang katawan niya. Kaya kaagad sinabi ni Jasmine na gagamutin niya ang mga sugat na makikitang lumuluha pa rin si Jasmine. At sinabi kay Elijah na kunin ang mga bags na nasa Dimension Ring dahil mayroon itong mga medical kit na sapat para magamot silang tatlo. Kaagad naglagay ng mga bindahe si Jasmine sa kanilang mga sugat. Kaya sobrang nagpasalamat si Arthur dahil gumaan ang pakiramdam niya. At ngayon, oras na para sila ay makauwi sa kanilang mga tahanan. Kaya kaagad binuksan ni Elijah ang metal barrier at dito'y nakita nila ang gumuguhong kuweba at since patay na ang nagsisilbing haligi nito which is ang Elderwood Guardian, sobrang gulo ng lugar at nagsisikalat ang mga kristal. Napaupo si Arthur at napatanong kung may nakasurvive pa kaya sa mga kasamahan nila at sinabi ni Elijah na si Reginald at Brauld ay nakonsume ng Elderwood Guardian bago nangyari ang matinding laban ni Arthur. So hindi na talaga siya aasa pa. Napatanong si Jasmine patungkol kay Samantha at sinabi ni Elijah na nakagawa pa siya ng metal shelter sa paligid ni Samantha bago tuluyang gumuho ang kuweba na nagpaseparate sa kanila. Subalit nagkaroon ito ng hindi magandang sugat sa katawan kaya hindi siya sigurado kung ito ay nakasurvive. Napahawak si Arthur sa ground at napasabi na kung paano nila hahanapin si Samantha sa napakagulo at lawak na lugar na ito. At kahit ang B-score ng Elderwood Guardian ay sobrang labo na nitong makita at probably nawala na rin ito sa tambak ng mga guho. Hinawakan ni Elijah ang ground at sinabi na nung nasa ilalim sila ng metal shelter, hindi niya ito sinubukang hanapin. Ngunit ngayon, susubukan niya kung saan nagbigkas ng incantation si Elijah habang itinoon ng kanyang mga kamay sa lupa. At hindi lang isa o dalawang beses siyang nagbigkas ng chanting, kundi 3 beses nagbigkas ng incantation itong si Elijah upang makalikha ng magic spell na tinatawag niyang Earth Pulse na nag-aalaw sa kanya na maramdaman ang surface ng lupa in a certain area. Napangiti si Elijah at sinabi na nakita niya na si Samantha at tumitibok pa ang kanyang puso kaya kaagad itong tumakbo at ang dalawa naman ay nagulat na parang hindi sila makapaniwala at napaisip itong si Arthur na sa pagkakaalala niya ang Earth Pulse Magic Spell ay nag-aalaw lang na mascan ang surface ng ground. Ngunit sino ba talaga ang batang to? Dahil pati heartbeat ay naramdaman niya. Nagkatinginan si Arthur at Jasmine at kaagad sinundan si Elijah kung saan ito papunta. At dito'y nakita ni Elijah ang isang maliit na metal barrier na nasa gitna ng gumuguhong kuweba. At gamit ang kanyang makapangyarihang magic spell, binago niya ang shape ng barrier at hinawakan niya ito upang mabuksan. Tagumpay na nabuksan ni Elijah ang barrier at dito'y nakita niya si Samantha na nakahiga at punong-puno ng pasa ang buong katawan habang pinupuluputan ng kanyang binti ng isang baging. Sinubukan sanang kunin ni Elijah ang baging na nakabaon sa binti ni Samantha, ngunit kaagad itong napigilan ni Arthur dahil napansin niya na ang baging na to ay nagsisilbing suporta sa binti at kapag ito ay tatanggalin baka mas lalo pang lumala ang pinsala. Hinawakan ni Arthur ang liig ni Samantha at naramdaman niya ang pulso nito na nasa mabuti naman at pati na rin ang breathing ay nasa maayos din. Ang lagnat lang nito ang pinag-aalala niya. Subalit sa ngayon, sa tingin niya, nasa ligtas naman ang buhay ni Samantha at sa isang banda, at least kahit papano, nawalan lang siya ng malay. Kaagad binuhat ni Jasmine si Samantha at sinabi na dapat makabalik na kaagad sila. At habang papaalis na ang dalawa, napatingin-tingin si Arthur sa paligid dahil baka makikita pa niya ang beast core ng Elderwood Guardian. Subalit napaka-imposibleng makita ang beast core sa ganito kagulo na lugar at mukhang ang napaka-priceless treasure ay malilibing na lamang dito habang buhay. Biglang nakaramdam ang tatlo ng kakaibang lindol, kaya kaagad umaksyon nitong si Elijah upang makapaghanda just in case. Ngunit hinawakan ng kanyang kamay ni Arthur at sinabing ayos lang, huwag itong mag-alala. At maya-maya, biglaan na lamang sumabog ang lagusan ng kuweba at dito'y unti-unting nakita ni Elijah ang kakaibang creature na bumungad sa harap niya. At napangiti itong si Jasmine na napawi ka sa sarili, huwag mong sabihin, ikaw yan Selvi, na makikitang sobrang laki na talaga ni Selvi kumpara nung huli silang nagkita. Kaagad lumapit si Selvi kay Arthur at sinabi na nandito na ako papa. Nasagot naman ng ating bida, sobrang laki mo na Selvi, sobrang bigat at napakataas mo na. Ngunit bigla siya nitong dinilaan kasama ang laway na nagpabasa sa buong mukha ni Arthur. At si Selvi naman ay napangiti na parang sinasadya niyang ianoy ang kanyang papa.
Nahirapang makapagsalita ng matuwid itong si Elijah at napasabing, di ba, isa yung wyvern? Subalit dapat mayroon itong apat na paa at habang umiikot ang kanyang mga mata, siya ay napa-wait a minute na wikang huwag mong sabihing isa yung dragon. Kaya sinabi ni Arthur na isa siyang dragon na parang nawerduhan si Arthur at Sylvie sa ikinikilos ni Elijah. Kaya napatugon itong si Elijah na huwag mo akong titigan ng ganyan na parang ako lang ang pinakawerdo dito dahil mas werdo kayong dalawa. Ipinakilala ni Arthur kay Elijah si Sylvie, ang kanyang band na isang dragon. Kaya nagtatakang napatanong itong si Elijah na di ba matagal nang nawala ang mga dragon, ilang century nang nakalipas. Nasagot naman ni Arthur na yan ang rason kung bakit gusto niya itong panatilihing isang sekreto. At si Jasmine alam na ang patungkol dito. Kung saan dinilaan din ni Sylvie itong si Jasmine na parang nagmimistulang minifiguring ang mukha nito pagkatapos. Habang si Elijah naman ay parang hindi na kinaya ng kanyang utak ang malamang ang isang 11 years old ay isang Quadra Elemental, Dual Deviant at may band pa na isang dragon. Kaagad sumakay sina Arthur at Jasmine sa likod ni Sylvie habang napashake-shake naman si Elijah sa kanyang ulo upang ibalik sa katinuan ng isipan niya at nagulat na lamang siya nang sinabi ni Arthur, Elijah, let's go, na sasakay na sila ngayon sa likod ng isang dragon. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!